Alam mo yung nag-scroll ka lang for a while, pero parang ang bigat-bigat na ng loob mo. Maraming beses ko nang sinukuan. You know what? This is just a bullshit. Nakakatulong din minsan yung mga tao sa paligid. Paano nila hinahandle yung sarili nila. Yung iniisip mo na parang walang nangyayari, pero meron pala. Alam mo yung nag-scroll ka lang for a while, pero parang ang bigat-bigat na ng loob mo. Parang ang bigat-bigat na ng mundo. Yung wala ka namang ginagawa, pero parang napapagod ka. Lalo na ngayon, di ba yung mga balita, pagbukas mo ng phone every time, may mga bagong di magandang nangyayari. Ang dami nangyayari sa paligid. Hindi ka naman expert sa gantong bagay pero parang hindi mo na rin alam yung gagawin mo minsan. Pero natatanong mo na ba sa sarili mo na, am I okay? Lalo na ngayon sa mga tao sa Middle East, for example. Parang alam mo yun yung pakiramdam na ang daming uncertainties. Pero nakakalimutan ng isipin yung mga bagay na dapat mong isipin. Like, ako kasi yung mga gantong pangyayari sa buhay, lagi kong iniisip yung ano ba yung mas makakabuti sa akin. May stress ba ako kakaisip? Ipasa Diyos na lang yung mga pangyayari. No? Kasi you can only do much. Yung minsan, ang sa tingin ko many of us thinking na puro na lang trabaho, yung naboboard ka na, everyday yun at yun yung ginagawa mo, ganyan. Yung akala mong walang nangyayari. Pero pag tinignan mo pala yung details, meron pala. Kasi nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo, nakakauwi ka sa pamilya mo, nagawa mo siya ng maayos, and then kumikita ka, you are able to pay your mortgage, apartment rentals, your liabilities. Naiisip ko is, I mean, I don't wanna take things for granted. Lagi ko talagang ina-observe sa sarili ko yung mga moments na hindi ko na may ibabalik. Like, pag nagta-travel ako, iniisip ko dalawang bagay. Una, I wanna make the most of it. Embrace the new me. May mga ganon. Tapos, yung isa ko namang naiisip is, while you're walking through a foreign country, no matter what, I mean, whatever it is, mapapaisip ka na ang layo na pala nung narating mo. Diba na nag-travel ka lang either for a break or maybe a new start. Ganun yung naramdaman ko nun. Hindi ko naman sinasabi na wag natin masyadong isipin yung realidad, no? Pero lagi natin tandaan is yung pagiging grateful, yung pasasalamat sa mga bagay-bagay is part din naman ng realidad. At kung alam lang natin kung gaano tayo kaswerte sa mga bagay-bagay na nangyayari, kasi kung ikukumpara natin yung sarili natin sa Palestine, sa Lebanon, sa Syria, sa Yemen, sa Sudan, sa Russia, sa Ukraine, malala yung mga pangyayari, no? Kinalakihan natin yung gera halimbawa sa Iraq, yung revolution, ginawang invasion ng Amerika sa Iraq, di ba? Namulat yung mga mata natin kung ano nga ba yung gera at nangyayari to. I mean, hindi man directed to you, pero of course, andun yung affected ka. Ako kasi, naapektuhan ako in the sense na hindi ko dinidisregards yung epekto o yung seriousness nitong kaguluhan na to, no? Pero I do hope and I always believe na talagang yung halimbawa yung mga government authorities sa GCC, ginagawa nila lahat ng bagay para maprotektahan yung bansa nila at yung mga taong nandun. So, doon ko tinitignan yung pasasalamat na okay kaming lahat, okay tayong lahat, majority. Though may mga
nawala, diba? Nawala ng buhay. Hindi naman to kararahan kung sino yung pinakamas maraming nawala, pinakamas maraming naligtas. Yung prevention at saka precautionary na ginagawa ng bansa is epektibo talaga. Kasi lahat ng tao nakikinig, 'di ba? Mentally, emotionally, isipin mo lahat, financially na everything is fine. Kahit may mga gantong nangyayari. Marami sa atin yung nakakalimot ng ganun eh. Yung meron palang nangyayari na over silang natin kasi hindi tayo masyadong nagbibigay ng atensyon sa sarili natin. Nakakatulong din minsan yung mga tao sa paligid natin kung paano nila hinahandle yung sarili nila. The more na marami kang parang busy ka masyado, occupied yung mga pangyari sa buhay. Pag masyado kang engage sa mga tao. So, minsan kailangan mo rin ng break para ma-cleanse at magkaroon ka ng direction to actually analyze kung ano yung mga dapat mong gawin. So, yung mga naisip ko is talaga ngayon, I always choose myself. I remain grateful, pero talagang hindi mo dapat i-compromise kung ano yung magpapasaya sa'yo. Marami sa atin yung, halimbawa, kakilala natin pumapasok, napapagod na, ganun at ganun yung nangyayari. Pero kung iisipin mo na may natapos ka, nakagawa ka ng bagay na maaaring wala lang sa'yo pero malaking epekto sa ibang tao. Kaya nga, yung kasabihan, di ba, always be kind, totoo talaga yun, na dapat maging generous ka, unang-una sa sarili mo. Kasi wala namang ibang makakapagparamdam sa'yo ng satisfaction, kundi sarili mo. 'Di ba? Yun talaga yun. Lagi kong iniisip yung mga bagay na nagkaroon sa akin ng values in terms of yung learning the hard ways, kung paano talaga yung buhay na ganun talaga yung dapat mong gawin. So yun yung mga bagay na dapat nating isipin. 'Di ba? Hindi lang yung kasi ang nangyayari, yung mga tao ngayon is mas madaling ma-stress sa kung ano yung kulang. Pero yung meron at nagkakaroon, hindi natin masyadong napapansin. Kasi we worry so much about things. We overthink. Kaya hindi dapat ganun eh. Dapat relax ka lang. Dapat normal lang yung buhay mo, yung pag-iisip mo, 'di ba? So, makakatulong diyan yung paano mo i-adjust yung sarili mo nang hindi ka makakasakit ng ibang tao. Dapat may mga boundaries ka sa sarili mo, sa ibang tao. Kasi ang nangyayari, pag nagkaroon ka ng boundaries, yung ibang tao nami-misinterpret that they think there's something going on. Hindi ko alam bakit hindi maging normal sa iba na meron ka talagang boundaries sa mga gusto mong gawin. Diba? Like halimbawa, every time na kayo magkakasama, ganyan, then at some point you wanna do something else alone. Now you need some time. You really need to take time. Kasi naging regular na sa kanila masyado yung, halimbawa, pagkikita nyo. It always comes with instinct and sense. Tapos, kung magkakaroon ka ng chance to speak with them, just talk with them. Kausapin mo yung mga kaibigan mo kasi if talagang totoong kaibigan sila, they will understand eh. How they will know if you're not going to say anything. Pero naiintindihan ko na minsan may mga bagay na hindi mo na kailangan sabihin sa ngayon. Pero kasi you value the friendship, diba? So at some point, time heals and time comes, magkakaroon kayo ng way. So, yung lesson for today is, huwag tayong masyadong may stress. Kasi nandyan yan eh. Huwag nating i-focus yung sarili natin sa mga bagay na we cannot control. Yun yung akin. And masaya na i-share ko sa inyo, no? Kasi sa dami nangyayari, di ba? Parang hindi mo na rin alam kung saan ka lulugar. So yun, dun yung pumapasok sa akin yung, wait nga, na-check ko na ba sa sarili ko na, am I okay? Hindi yung just okay. Like, in the midst of uncertainties, hindi mo alam nakakagawa ka na pala ng bagay na gusto mo, na matagal mo nang gustong gawin. Na-achieve mo yung weight loss na gusto mo, na nabili mo yung
matagal mo nang gustong bilhin, nakita mo yung mga taong dapat mong makita. And ako, i-share ko lang din, no, parang sa dami nangyayari, no, hindi ko alam na official author na pala ako kasi na-publish ko na yung first book na ginawa ko. Akala ko rin that time hindi ko magagawa. Maraming doubts. Maraming beses ko nang sinukuan na, you know what, this is just a bullshit. Kasi pagod ka yung dami kong trabaho, dami kong project dito, dami kong iniisip. May mga personal din akong ginagawa. So, akala ko na hindi ko magagawa, no? Hanggang sa dumating yung time na ito na, tapos na. At ang matindi doon, sinarili ko lang siya ng matagal na matagal kasi yung pagsusulat ko, hindi lang naman yun yung isang taong experience, no? Kaya nilagay ko rin doon lahat ng mga tao na talagang nagkaroon sa akin ng impact. Sana na-express ko yung sarili ko kasi expressive naman ako eh. Ganun ako ka-grateful. Nagiging honest ako. Lalo na kung maganda naman yung intention. Pero lagi ako nagpapasalamat sa mga tao. Kasi part yun ng sarili ko. Part na yun ng pagiging aware sa mga pangyayari sa paligid ko na, you know, first, we cannot turn back the time. We cannot experience this at all. Parang minsan at minsan lang to, diba? Once in a lifetime. So, nandun yung you only live once. Diba? Ganun kasarap yung nararamdaman ko pagka nagiging consistent yung pagiging grateful ko. So, yung book na yon para siyang collection ng mga tahimik na proseso. Yung nagkakaroon ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo na hindi mo pinopost. Nagkaroon ka ng self-retreat. Diba? Parang nag-seek ka ng retreat para sa sarili mo. Ganun yung reflection ng book na yun. Bakit ko siya dinedicate sa grandmother ko? Kasi alam mo yung love ng grandmother ko towards me. Hindi siya pilit. Nandun lang siya. And I always claim, kahit may mga kapatid ako or may mga kamag-anak ko, lagi kong sinasabi na I'm her favorite grandchild. Kasi talagang naramdaman ko kung gaano niya ako minahal, kung gaano niya kami minahal at prinotektahan, no. Lagi kong naiisip nun. Lagi ko itong sinasabi. Nung nawala siya, tsaka nagkaroon ng talagang progression yung buhay ko. Hindi ko sinasabi na she's sacrificed. Pero ganun pala yun, no. At nung time na nawala na rin yung grandmother ko, I'm still lost kasi hindi ko alam kung, diba, I'll be with my mom or with my father's side dahil nga, diba, hiwalay sila. Mas pinili ko yung sarili ko noon. I have no idea. Pero ayokong i-discredit yung mga taong gumawa ng, diba, mabuti. Like for example, siguro yung biological mother ko, she tried. At some point, at some ways. Yung father ko naman din, he's trying. Mas pinili ko yung sarili ko in the sense na bubuhay ko yung sarili ko. I'm gonna make ways to ensure na pag nangailangan ako, hindi ako lalapit sa iba. May mga gusto akong puntang lugar, ayoko nang ililimit ko yung sarili ko. O may mga gusto akong bagay na bilhin, pero hindi ko i-deprive yung sarili ko kasi I do work. Pinagtatrabahoan ko yan, corporate man or non-corporate. May mga project asides, pero alam mo yun, yung kiniklaim ko talaga na kahit pala ang dami nangyayari, kala mo wala, pero meron. So, yun yung gusto kong ibigay sa inyo ngayon bilang basic talk. And then that's it. Yung lesson sa episode na to is hindi pala lahat ng bagay dapat sinasabayan. Hindi rin dapat natin i-judge yung mga taong tahimik kasi hindi lahat ng tahimik is walang nangyayari. Hindi lahat ng progress sa buhay dapat maingay. May mga bagay na dapat sinasarili mo din. May mga bagay na dapat mong isintabi pero wag mong kalimutan yung sarili mo at the end of the day. Ibigay natin yung mga bagay-bagay na ganito. Ibigay natin yung sa sarili natin kasi hindi na ito mangyayari. May mga bagay din na akala natin wala lang pero malaki yung epekto nito sa ibang tao. Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng gantong opportunity to live, to enjoy the moment where we are. So, i-treasure natin yun. At huwag natin masyadong i-stress yung sarili natin sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa progreso ng buhay natin. Kung may mga
bagay na hindi naman kaya-aya, huwag na natin isipin. Tapos, kung gagawa ka para sa sarili mo, gawin mo lang ng tahimik. Kasi kung ibibigay mo lahat ng attention para sa sarili mo, walang makakaalam eh. Di ba? So, ganun yung isipin natin. Ano nga ba yung makakatulong para sa sarili ko? Thank you so much for listening or watching. I'm Shadley, your host, at ito po ang Basic dahil dito, ang bawat kwento may kwenta. Of course, with a Basic host. Yes. How's your me time going? I feel so fresh and refreshed. Yeah. So actually, we are looking for a dinner place tonight. So we decided to have some Thai food, which is actually here, on the other side. So we're going to actually walk a little bit here. It's late. Probably too much landslide or snow. So bro, what are we doing? Oh, we're going here. Hi guys, we're going to where we're going, sir? Diretso. Derecho. Okay. Now right. Memorial of what? I don't remember. Oh my God, guys! Ganda na naman siya sa journal niya. Tatluhan. You know my cousin's Instagram? 3 content. 3 pictures in a row. Pictures in a row. But different pictures, so with different poses. But it's because, but it's because it's still early. So they used to, Check the menu. how are you? Check all the menu. So people here are just having food. Hi Nico. Hello, Paul. Is Georgia still the safest place? It's one of the safest in Georgia. Because it's so good. This is the Georgian guy who actually give us more opportunity to entice with Georgian culture, Georgian love. See the music background? It suits with my speech. Beach. Yeah, because I'm a bitch. Almost done.